Okay, so what is up guys, now First Trader is back at it again for another Bitcoin update as always, every day. Okay, so dito tayo ngayon sa chinart muna natin kahapon, di ba nga, title ng video natin kahapon is this pattern is too early to tell since 15-minute time frame lang and then ang unti pa ng kandila, di ba? So, I am expecting a breakdown dito since this is a rising wedge, pero yun nga, ang nangyari lang dito sa ating tawag dito, bearish divergence yesterday was just a sideways effect, di ba? So, yun nga yung hindi siya necessarily kailangan mag-breakdown pagka nagkaroon ng bearish divergence, but it can also be sideways action katulad na nangyari dito ngayon, no? Sideways action. So, I think this is now invalidated since medyo matagal na siya pababa. So, ngayon, ano nakikita ko dito? So, as of now, wala pa sa 15 minutes. So, kahapon, nag-send din ako ng update regarding dito sa ating potential diamond pattern, which is again, too early to tell pa since ang untip ng ating tawag dito, kandila. Pero this is a good example. Yun nga lang, nag-fail siya to break above or to break out at this point, no? So, nagkaroon siya ng throwback. So, again, this pattern is now invalidated for me, no? So, ano pa ba yung nakikita ko dito? So, tingnan natin, no? Pwede natin ito sigurong alisin para lang, malinis tingnan, no? So, currently dito sa hourly is nakakita tayo ng bearish engulfing candle, no? So, kakabukas lang natin daily candle. Kaninang 8:13 pa lang, kita nyo naman. So, anong nakikita ko dito is I think this is a potential, no? Potential again, as always. Potential kasi hindi naman yan confirmed unless it breaks down. Diba? So, possible ba itong ganito? So, possible. This is, could be a rising wedge on the lower time frames dito, diba? Ayan, possible na nagbe-breakdown siya ngayon with a good volume. I think dito sa 15-minute time frame. Kung ma-engulf nyo itong ibang volume, recent volume, that would confirm that move. So, since naka-open para may short call, there will be no problem for me. Okay? So, akit tayo siguro sa 4-hour time frame, no? Makakita tayo dito ngayon ng resistance dito sa 50K. Kung lalagyan ko to ng line, siguro yan, gawin ko siguro itong 50K. 50, 1, 2, 3. Yan. Kakaroon siya dito ng resistance line, di ba? Ay, nakalock pala. Sorry. Yan, at this area, yan, nagkakaroon siya ng resistance line. Okay? So, itong lines na to is possible area of resistance ba na kailangan niya mabutas for us to flip bullish. Pero, possible din naman na itong 4-hour EMA20 is mag-confluent na dito and then, tsaka tayo ma-push down again, no? Tsaka tayo ma-push pababa itong EMA20 yung violet line. Possible yung i-retest sa 4-hour and then, boom, tsaka magdiretso pababa. Okay? So, this pattern, I think, could be a rising wedge as well. So, dito, wala pa kasi tayong established na resistance. Pero, kung ganito siya, if this will be its support, itong na to, this could be a ascending triangle. So, ascending triangle is a bullish pattern. Okay? So, paano natin kunin yung target is by doing this. And then, if this will be the resistance, itong area na to, yung lower part ng around 49.5K. So, target niya would be around the 51.5K area or at least the EMA20 dito sa 4-hour time frame, no? Pero ano ba yung nakikita ko dito? So, ibahin ko lang yung kulay nito. Medyo labuan natin para di siya masyado nakakasagabal, no? Ang 5. Okay, pares na sila. Okay? So, ano yung nakikita ko dito ngayon, guys? Kung titingnan nyo ito maigi, 4-hour line, this is a siguro gawin kong pula din. This is now looking like a hidden bearish divergence. Okay, potential pa lang yan, potential, no? So, paano yung naging hidden bearish divergence? So, ganito siya. Ito siya, di ba? Bumababa, lower, lower high, yung price action, and then higher high kay RSI. So, that could be a potential hidden bearish divergence, no? So, this could also be a resistance. This area, no? Kung titingnan nyo, could also be a resistance. And if that is a resistance,
if this is a resistance, this area yung ating pinaglinyahan na yan, if this is a resistance, siguro gawin ko itong blue, this could be a bearish pennant, no? If this is a bearish pennant and if it will be breaking down, so ganito yung magiging target ko sa kanya. Gawin ko din itong blue para terno sila. So target ko dito would be around the 38k area. So imposible ba yan? So I think hindi na yan imposible since nabutas nga natin itong ating support dito sa 53k na ngayon nasa ilalim tayo ng daily EMA 20. And then 'di ba, yun nga kakabukas lang ng daily candle and possible siya mag-fake out dito and then before suddenly going to the upside, no? So siguro para tayo, benefit of the doubt. So possible kasi na magkaroon siya ng ganito, no? Bakit diyan? Kasi I think this will make sense since nandito yung EMA 20. Possible na if mag-pump siya dito, ma-reject siya ng EMA 20. Pero tingnan natin kasi wala pa naman tayong touches dito sa upper resistance line natin. Wala pa tayo dyan touches. So, yeah, this is for us to see, no? Tingnan natin kung anong mangyayari. But this for me looks like a bearish pennant, no? Ito. Bearish pennant yan. Gawin ko din blue. Ito siguro yung dilaw since pwede ito mag-break above, no, mag-break out. Okay, so yun lang. Huwag kayong malilito pag ganyan, no? So ako kasi mas komportable ako ng ganyan. Kita ko lahat ng patterns ko at may color coding sila, no? So again, reminder guys, para lang mabilis tayo. Nung ginawa niya to dito, nag-breakdown siya sa EMA 200 sa daily. Ni-retest niya muna before it go sideways, no? Possible ba i-retest ito? Siyempre, possible pa rin. Kung titignan nyo, nasa 50.1k area. No? So, confluence siya dito sa support na resistance natin. Around 50k dito sa ating 4-hour time frame. No? Again, we can expect that area to be a strong resistance since 50k is a whole number, a psychological resistance, psychological support and resistance area, and binutas niya yun ng mabilisan. And then, kung titignan nyo, if this is a bullish candle actually kasi meron siyang mahabang wick sa baba, pero yun nga, I think wala siyang volume confirmation kasi kung gusto natin makita ng recovery candle, gusto natin na mas malaki man lang sana yung green volume dito sa red volume natin sa noong Saturday. Okay, so yan, if this candle closes, again, pwede ito mag-retest sa lower time frame, pwede magkaroon ng wick hanggang sa EMA 200 dito sa daily. Okay, pwede yan magkaroon ng week before suddenly visiting this area again, no? So, I think this is worth retesting. This area, ito. Titingnan nyo, this is, ayan, and ayan, okay? Again, mapaalala ko sa inyo, meron ako ditong ginawang line dati, na kung mapapansin, alala nyo sa aking mga original, sa mga nauna kong videos, ayan, di ba sinabi ko dito, na if this area, nung nandito pa lang tayo, I think, nandito pa lang, siguro dito o dito, hindi ko maalala, pero I told you guys na if this area will be broken na may volume, I will be flipping bullish. So ngayon hindi siya nagkaroon ng bullish volume, walang bullish volume dito in this area. Again, binalik ko lang, no, hindi ko naman siya ginalaw, pero yan yung line ko na yon. Again, wala siyang dito, kita niyo, wala siyang buying pressure na naganap at that area. So ngayon, very very prone siya sa tawag dito, throwback nga katulad na nangyayari ngayon, no? So again, pakita ko yung Fibonacci one last time siguro. Possible ba 'to mag-retest dito sa EMA 100? Very very possible kasi nasa loob yun ng golden ratio natin. That is around 55k. So sara na natin sa 55k. Pero yun nga, dito pa lang sa ating 0.618 around 51.3k, which is itong area na to, is possible na yan mag-resist since lower part yan ng ating golden ratio, no? So for support areas using Fibonacci retracements, gamitin natin to mula swing low hanggang recent swing high. So if this is yan, so I think nag-hold naman siya dito sa 0.618, diba? Nag-hold siya dyan, pero tingnan natin kung ano pang gagawin niya. So daily time frame to, matagal to. Okay, matagal yan na gumalaw. Okay, so sa weekly, tingnan natin sa weekly. So kakabukas lang ng bagong weekly candle, and kung titingnan nyo, this is bearish engulfing volume with siguro almost equal. Hindi naman, mas malaki pa rin yung wick. Although mas malaki yung wick, yung volume niyan is, kung titingnan sa lower time frames, is nasa red candle. So I cannot
I can't consider this yet as a bullish candle unless itong next weekly candle natin is bullish engulfing niya itong ating kandila na to. Pero I doubt kasi medyo malakas yung momentum, di ba? Sinaglit lang niya yung yung 50k, binutas niya yung 50k, umabot pa siya ng 43k, di ba? 42k. So yeah, tingnan natin. That is left for us to see, no? So meron siya ngayon siguradong gap sa CME chart. Okay, malaki yung gap na yan. So okay lang ba magkaroon ng gap sa itaas? So I think okay lang. Bakit okay lang? As long as nasa taas yan, walang problema kasi ibig sabihin yan, magkakaroon tayo ng reason for us to be bullish, no? So, ayan. This is CME gap, no? Kasi nga, nag-dump siya bigla ng matindi. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, yan lang siguro for this video. Again, mas maraming gap sa baba kaysa sa taas. Okay? So, di ba may nasan yung gap na yan? Around 51.6k. I-rewind nyo na lang kung saan yung sinabi natin potential retest areas kasi kailangan ko pa mag-ready para sa trabaho. So, yan. Kaya nang bahala. No? At least I have showed you what I am seeing in the charts. No? So, if you want to be bullish, so nasa sa inyo yan. Walang problema sa akin. So, yun lang. As always, secure your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. And, let's go.